Kapag tuluyang naubos ang gustong magsaka sa panahon ngayon, sino pang magpapakain sa sunod na henerasyon, mga kaibigan? Isa-isa sa pinakamalaking problema na hinaharap natin ngayon sa agriculture sector sa Pilipinas. Maraming magulang ang ayaw nang pasukin ang kanilang mga anak sa farming dahil nakita nila ang hirap, ang pagod at mababang kita noon. Kaya madalas sabihin nila ito sa kanilang mga anak, mag-aaral ka ng mabuti para hindi ka maging katulad sa amin na magsasaka. Walang masama naman ang mag-aral at makatapos ng kurso. Sa katunayan, mahalaga ito. Pero ang problema, unti-unti nating tinuturuan ng mga kabataan na iwanan ang agrikultura, imbis na iangat ito. Dahil dito tumatanda na mga karamihan sa mga farmers natin, habang kukunti naman ang mga kabataang gustong pumalit. Paano kung mali ang pananaw na ang pagiging farmer ay walang narating? Sa panahon ngayon mga ka-agri, ang modern farming ay hindi lang simpleng pagtatanim lang. Ang agriculture ngayon ay may kasama ng technology, business, marketing, engineering, logistics, content creation, at innovation. Kaya posible na maging professional ka at farmer at the same time. Pwede kang maging engineer na may smart farm. Pwede ka din maging teacher na may vegetable production o kaya OFW na nag-invest lang sa farm, may pinama-manage ka lang. Nurse ka din na may poultry business. Ang dami na niya ngayon. IT ka, nag-graduate pero gumagamit ka ng automation at irrigation. Mga simpleng ganun. Content creator ka na nagpapalawak ng kaalaman sa farming. Hindi hadlang ang diploma sa pagiging farmer mga ka-agri. Sa totoo lang, mas kailangan ngayon ng agriculture sa mga edukadong tao. May mga bagong ideas at modern mindset. Ang goal naman natin ay hindi gawing hirap na trabaho ang farming, kundi gawing professional, organized at profitable industry ito. Sa ibang bansa gaya ng Thailand at Vietnam, maraming kabataan ang bumabalik sa agriculture dahil nakikita nilang malaki ang potential nito kapag ginamitan natin ang tamang sistema at technology. Samantalang dito sa atin, marami pa rin ang nahihiyang sabihing farmer sila. Kahit sila naman ang dahilan kung bakit may pagkain sa mesa araw-araw ang mga tao. At isa pa, maling akala ng marami, kailangan daw may malaking lupa ka para magsimula. So hindi totoo yun. Maraming successful na nagsimula sa container gardening, urban farming, mushroom production, hydroponic, backyard poultry, buy and sell ng farm products, contract growing, nursery ng mga seedlings, online selling ng mga produce ng mga product. Ang farming ay hindi lang lupa, ang puhunan. Unang-una, dapat may mindset ka, consistency at diskarte rin. Kapag natutunan ng mga kabataan na pagsabayin ang edukasyon at agrikultura, mas malaki ang chance na maging sustainable ang food supply natin in the future. Imagine kung may mga professionals na marunong din sa farming, mas magiging advanced, mas organized at globally competitive ang agriculture natin. Hindi natin kailangan pumili lang ng isang profession. Posibleng maging successful professional naman habang may farm business at nagbibigay ng mga passive income at pangmatagalang seguridad para sa pamilya natin. Sa panahon ng crisis, inflation at kawalan ng trabaho, ang taong marunong magtanim at mag-produce ng pagkain ay may malaking advantage. Ang tunay na solusyon ay hindi ang paglayo ng kabataan sa farming, kundi ang pagbabago ng imahe ng farming. Dapat makita nila ng agriculture ay may dangal, may kita, may technology at future. Dahil balang araw, kapag nawala ang farmers, kahit gaano tayo kayaman, wala pa rin saysay kung wala nang makakain ang bayan. So, sino dito ang gusto pang makita na yumayaman at nagiging successful ang mga modern Filipino farmers?